Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Holy Thursday. Tayo po ay day 107. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay nasa awit 98, Psalm 98, April 17. Okay, April 17, day 107, Psalms 98. At atin pong itong pag-usapan, no? Ito ay isang awit ng kagalakan at tagumpay, a song of joy and victory. So yung mga babiyahe po palabas ng Maynila o ng bansa, mag-ingat po kayo, sumayin nyo ang pag-iingat ng ating Panginoon, no? Maaring wala ng traffic kagabi, napaka-traffic. So, sabi ko nga, nasa day 107 na tayo, no, ng ating daily Bible reading plan at nasa awit 78. A song of joy and victory. Basahin po natin. 9 verses lang naman po ito. So, ang sabi dito, umawit tayo ng bagong awit sa Panginoon dahil gumawa siya ng mga kahanga-hangang bagay. Sa kanyang kapangyarihan at kalakas ay tinalo niya ang ating mga kaaway. Pinakita ng Panginoon sa mga bansa ang kanyang pagliligtas at pagiging makatuwiran. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pag-ibig at katapatan sa atin na taga-Israel. Nakita ng lahat ng tao sa buong mundo ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayong lahat na tao sa buong mundo, sumigaw kayo at tuwa sa Panginoon. Sumigaw kayo sa tuwa. Buong galak kayong umawit ng papuri sa Kanya. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon habang tinutugtog ang mga alpa at mga trumpeta at tambuli. Sumigaw kayo sa galak sa presensya ng Panginoon ng ating Hari. Okay. At magalak ang buong mundo at lahat ng naninirahan dito, pati ang mga dagat. Okay, magalak ang buong mundo at lahat ng naninirahan dito, pati ang mga dagat at ang lahat ng narito. Magpalakpakan ng mga ilog at sabay-sabay na magsiawit sa tuwa ang mga kabundukan. Natutuwa sila sa presensya ng Panginoon dahil dating siya upang hatulan ng lahat ng tao sa buong mundo. Hatulan niya sila ng matuwid at walang kinikilingan. Okay, magandang morning. So, palagay ko ako po ay naririnig ninyo, no? Meron pa akong audio. Okay. Ang awit na ito ay ang awit ng papuri, ng pag-aantay o anticipation ng parating na Diyos upang mamahala, mamuno sa kanyang bayan. Tinupad ni Jesus. Okay? Tinupad ni Jesus ang pag-asa na iyon. No, yung anticipation. At dito nga makikita natin kung paano ililigtas niya ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. At yun nga ay doon sa binasa natin na verses 1 to 3. At ang Diyos ay maghahari bilang isang hari, no, mamumuno sa verses 4 to 6 nating binasa. At siya ay darating muli upang hatulan ang mundo, verses 7 to 9. Okay? So God saves sa verses 1 to 3. Ulit natin, no? Ulitin natin. Sabi sa verses 1 to 3, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. Kahanga-hangang bagay. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nations. He has remembered his love and his faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Kaya nga po, God saves, nagliligtas ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nagdudulot ng kaligtasan
At ito nga po ay tinupad ni Jesus sa kanyang unang pagparito sa atin. At sabi nga rin sa verse 2 ay ipinakilala ng Panginoon ang kanyang pagliligtas sa lahat ng bansa, no? The Lord has made His salvation known to the nation. So kay Jesus, no, ang Diyos ay hindi lamang nag-alay ng kaligtasan sa isang grupo, kundi sa lahat, available po sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. At ang krus at ang kanyang muling pagkabuhay na ating inaalala ngayon sa panahon na ito ay ang pinakadakila sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos. Yung sabi doon sa binasa natin, marvelous things, no, na kanyang ginawa. Yung krus at ang kanyang pagkabuhay na muli ang kahanga-hanga. So Jesus saves. In verses 4-6, ang sabi po roon, shout for joy to the Lord, all the earth, burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of ram's horn. Shout for joy before the Lord the King. So kung kanina pinag-usapan natin, God saves now, sa verses 46, tayo po ay pwede natin pag-usapan that He is reign. No, God reigns. No? Naghahari ang Diyos. Siya ay hari. Karapat dapat sa pagsamba na puno ng kagalakan. Okay? Filled with joy yung worship. At yun nga po, hindi lang siya tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus, siya rin po ay isang hari. At siya ay naghahari even now, no? Hindi lang noon, even now sa bawat bansa, sa bawat puso ng mga tao na nagmamahal sa kanya, sa bawat pamilya at sa mga bahay-sambahan, no? At ito nga ay pagtawag sa atin sa isang active at passionate praise, no? Dito sa verses 46 nito, tayo ay tinatawag upang maging aktibo sa isang tunay na pagsamba, papuri, dahil siya ay Diyos na naghahari sa lahat. Verses 7-9, let the sea resound and everything in it, the world and all who live in it. Let the rivers clap their hands, let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord, for He comes to judge the earth. Okay, so He will judge the world in righteousness and the peoples with equity. Matuwid at walang kinikilingan. So, hindi lang siya naghahari, God will return to judge. Siya rin ay muling darating upang tayo ay hatulan o humatol. Tandaan po natin, ang kanyang katarungan ay perfect at patas, no? Yun nga po, para sa ating mga mananampalataya, ang paghatol na ito ay hindi natin dapat katakutan. Okay? Dahil wala nang condemnation for all those who are in Christ, sabi roon sa Biblia. At ito nga ay nangangahulugan na ito ay panunumbalik, restoration, kanyang pagbabalik to judge, kapayapaan, at yung tinatawag na final victory over good over evil, no? Yung kanyang pagbabalik. Kaya nga po makikita natin dito sa Psalms 98 yung dual nature ng ating Panginoong Diyos, no? Yung kanyang perfect love and perfect justice. Ito yung pinaka-sentro ng ating Christian faith, na tayo ay minahal niya ng sobra, no? Kaya ibinigay niya kanyang nag-iisang anak para sa ating kaligtasan. At yun nga po, muling babalik ang kanyang anak dahil sa paghatol sa mga makasalanan. At kung titignan po natin, ang krus ay kung nasaan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang mercy, ay ang kanyang justice ay nagharap, no, doon sa krus. Doon nagkatagpo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katarungan. At dinala ni Jesus ang paghatol na ito upang matanggap natin
ang awa ng Diyos. Saan dinala? Doon sa krus. Kaya nga po sa panahon ngayon ng ating pag-alaala ng mahal na araw ay muli nating makita na ito ay hindi lamang pag-alaala kundi isang papuri ng pagsamba, no? Ng buong kaligayahan, buong puso, full of joy at tagumpay dahil nga po inako ni Jesus ang lahat ng ating kahatulan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na joy, no? Fullness of joys. Kaya nga po napakahalaga ng ating pinag-usapan ito sa panahon ng mahal na araw. Para po sa ating reflection o pagninilay, ang gusto ko pong iwan sa bawat isa ay ang iyo bang pagsamba ay masaya at makahulugan, no? Ang ating bang pagsamba sa ating Panginoong Hesus ay joyful and expressive, at paano ito nakapagbibigay ng hope, no? Yung pagbabalik ni Jesus, paano ito nakapagbibigay ng hope para sa iyo at para sa akin, na siya ay muling babalik, hindi para hatulan tayo, kundi upang patuloy na maranasan ang kanyang kaligayahan sa piling niya. Okay? So, yun lang po ang gusto kong iwan sa inyo sa umagang ito, at muli magnilay-nilay tayo, no, sa kagandahang loob na ating tinanggap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o God dahil tunay na Ikaw ay nagligtas, Ikaw ay naghahari, at yun nga po, muli kang babalik upang kami ay hatulan, hindi dahil sa aming mga kasalanan na mga anak mo, kundi hatulan mo kami ng iyong pagmamahal, ng iyong pagtanggap at ng iyong presensya, Lord, face to face. At ang tunay na hatulan ang mga tao na patuloy na tumatalikod at hindi tumatanggap sa iyong salvation, Panginoon, sa iyong pagliligtas na inaalok ng libre at inaalok, Panginoon, sa bawat puso na tunay na kung saan ay naroroon ka. Kaya nga po, dakilang Diyos, napakapalad namin na muli ay inaalala ang iyong pag-ibig na ito dahil ngayong Semana Santa ay isang patotoo na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao upang patuloy na maramdaman, at sa kanyang kamatayan ay pinakita ang pagmamahal na ito at muling nabuhay upang muli ipadama na ang pag-ibig na ito ay walang katapusan. Kaya dakilang Diyos, marami pong salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Tunay, God, Ikaw ang Diyos na patuloy na maghahari sa bawat puso ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli mga kapatid, no, patuloy na namnamin natin itong joy and victory that we have in Christ. Okay, so sa lahat po nagdaraos ng kanilang mga kaarawan, patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon, at din po sa mga nagdaos ng kanilang mga wedding anniversary, at muli sa mga bumabiyahe at nakabiyahe na, ang pag-iingat ng Panginoon ang sumainyo hanggang sa inyong pagbabalik, at patuloy natin i-enjoy, no? Hindi lang yung ating bakasyon, higit sa lahat i-enjoy natin, mga kapatid, yung presensya ni Lord sa bawat puso na kung saan siya ay naghahari. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.